Okay, time check is already 8:44. 8:44. Good morning, Kanavi. At try kong i-record itong biyahe ko papuntang Lake Louise. Let's see kung frozen na yung yung lake doon. Kasi dito sa lugar ko, kasi check out ko sa aking hotel at dito ko sa harapan ng Shell at bumili ako ng Lotto, Bryce. Bumili ako ng Lotto, Kanavi. Baka sakaling malay mo, swerte, di tuloy-tuloy yung paglalakbay. So okay, let's go. Bless the Lord, keep me safe please. Let's go Tucson. Keep me safe please Tucson. Let's go Tucson. Okay, let's go. Okay. Kung ano na hindi nalinis. Ayun no. Wala pang ganong bumibiyahe. Ganda. Oh, kita nyo yung yung bundok na yun. Sabi ng hotel staff, mas maganda raw pumunta rito pagka summer, kaso mahal daw ang mga hotel dito pag summer, pero maganda ang view. So let's see. At the light, turn right onto Moose Street. Wow, yan no. Daming pupunta rito para mag-ski lang. So In 500 meters, turn right onto Elk Street. ganda ng mga paligid talaga dito. Head southwest on Squirrel Street toward Elk Street. In 150 meters, turn right onto Elk Street. Turn right onto Elk Street. In 200 meters at the roundabout, take the third exit onto Railway Avenue. Head southwest on Squirrel Street toward Lynx Street. In 150 meters, turn right onto Lynx Street. Turn right onto Lynx Street. Mag-alas 9 na pero madilim pa rin. Talin habang kaya. Continue for 1.5 kilometers. Habang kaya pa akong mag-drive. Pantalain lang. I-enjoy natin ang buhay habang kaya at saka may pambayad. Huwag mo isipin yung utang. Kaya mo yung utang ang mamroblema. Habang may buhay, may pag-asa raw sabi. Gano'n natin. I-enjoy natin ang buhay. Dito ako nakakaramdam ng kasiyahan pag nagla-long drive. So gano'n ang buhay. Mahilig talaga ako. Sayang nga lang hindi ko laging nakakasama ang aking may bahay dahil
siya ay may trabaho at ang kanyang bakasyon itong taon ito ay nagamit niya sa yung pagpunta nilang magkapatid at sa Europe. So they spend their vacation already. So sa akin kasi madalas December po nakukuha lahat ang bakasyon. In 400 meters, turn left onto the ramp to Trans Canada Highway, Alberta 1 West. Ganito ako mag-expect. Kahit na sabi nila mahirap daw at saka delikado dahil harsh ang weather condition. Pero nasa pag-iingat. Turn left onto the ramp to Trans Canada Highway, then merge onto Trans Canada Highway. Kailangan lang ingat-ingat, maintain ang speed limit para sa ganun walang magiging problema, diba? So, Continue on Alberta 1 West for 54 kilometers. kahit na ikaw ang nasa right of way, kung mamamatay ka, bakit mo ipagpipilitan yung right of way mo? Magbigay ka na lang. Medyo bawas-bawasan yung ego ba, pride. Kung mahilig ka sa fried chicken, mahirap na. Talagang wala kang patutunguhan, kundi aksidente, hospital o kamatayan. So kung kahit na ikaw ang nasa sa right of way, kung ikamamatay mo naman, ikaw na lang ang magbigay, di ba? Di ba mga kanabi? Okay, enjoy nyo lang yung yung view. Kasi phone lang yung ginagamit ko. Iligay ko sa dual video para nakikita nyo rin ako habang nagdadrive at ang aking dinadaanan. At tayo ay magkwentuhan kung ano-anong kwento. Kwentong walang kabuluhan. Pero isang way din yun para hindi ka makatulog. Parang minsan paggabi, honestly kinakausap ko sarili ko pag ganun, pag nafe-feel ko na inaantok na ako dahil wala rin ng antidote ng inaantok. O di kaya kurutin mo yung dito sa ankle mo sa paa mo para magising ka. O di kaya magbawang ka ng grains katulad ng mani, cornic, ganyan, para may ginuuya ka. O di kaya gum. Kaso yung gum kasi may kasamang sugar, so hindi ako masyadong fan ng gum. So may baon ako rito nuts. Ganda pala dito sa boundary ng to. Ay hindi pa boundary pa. Part pa pala ng ito, Alberta, province of Alberta. Nakakamangha. Ayun, makita nyo sa bundok ang ganda. Times 2 ko nga yung
presence of mind ka sa harapan mo at sa kalikod mo. Nang sa ganun, maiwasan ang aksidente. Huwag kang lalampas sa nakatakdang speed limit dahil lalo katulad yung pagka downhill, kahit sabihin mong nasa sa speed limit ka, pag downhill kasi talagang nagpi-pick up ng ng speed, so kailangan mo pa rin papitik-pitik sa preno para hindi ka mag-overspeed. Kasi dito sa Canada, mahal ang pag nahuli ka ng pulis ng overspeed. Tapos may kasama pang penalty, pera at saka demerit. So pag naka-accumulate ka ng 15 na demerit, ay automatic yun, suspended na lisensya mo. Kaya mahirap na. Gusto mong, kasi privilege lang naman ang lisensya, kahit saan bansa naman privilege lang. So anytime na pag may na-violate ka o major may na-violate kang violation na na rules o batas ng trapiko, the government can There's cancel an unplowed road suspend your recorded license. ahead. So tamang disiplina lang. Hindi katulad dyan, dati inaamin ko nung nasa Pilipinas pa ako, medyo isa rin akong barambado pagdating sa sa kalye. Minsan naninindigan ka sa yung sa yung right of way, kahit na makikipag-away ka pa para dahil lang sa right of way mo. Kasi minsan marami rin mga kamote riders dyan, singit ang singit. Tapos pag na-aksidente mo, akala mo kung sino pa. Kung natapat ka pa sa may mga impluwensya ng tao na may dalang baril, lalabasan ka pa ng baril. Kung magano ka, baka putokan ka pa. Mahirap na. So yun din ang mga unti-unti kong nabago dito, yung pagiging pasensyoso. Magbawang ka ng mahabang pasensya kasi siyempre nasa ibang bansa tayo o ibang lugar. So kaya rin pala natin ang tumino dito. Bakit pagdating sa ating sariling bansa ay napakahirap gawin, hindi ba? So sa mga viewers ko, kung taga saan man kayo dito sa Canada o saan man sa daigdig, saan bansa sa buong daigdig, minsan guilty tayo dyan, di ba? Bakit kaya natin ang disiplinahin ng ating sarili dito sa banyagang bansa, pagdating sa atin parang napakahirap gawin ng disiplinang ganun. Hindi po ba? Sa real talk lang, tayo naman abang kayo ang kakwentuhan ko dahil ako'y solo flight na nagda-drive. Kita mo, madulas ang kalsado. Pag-apak ko ng preno, nararamdaman ko. So engine brake, sa ganun hindi tayo madulas. Parang ang tawag dito, parang ice rink na yung kalsada dahil natuyo na, yung tumigas na yung snow. Kaya pag preno mo medyo tumatagilid, tumutulas yung yung gulong. So kailangan ng iba yung pag-iingat dahil mahirap na yung madits dito. Pag matigas na yung yelo, mas matigas pa sa sa rock o sa bato. Pag nabangga mo yung yelo, mga nakatambak na yelo dyan sa gilid, ay
lalo karamihan ng fairing ng sasakyan dito plastic, basag-basag yan. So tamang ano lang, tamang takbo lang. Huwag tayong magmamadali dahil makakarating din tayo. Sa aking kaya nang lagi kong pakiusap sa aking travel buddy. Marami na kaming napuntahan, so far so good. Hindi niya pa ako in-install sa daan ito, kaya lagi kong iniingatan ito. Ito ang travel buddy ko. Kahit solo flight, no problem sa solo flight, kahit gaano kalayo yan, basta nag-iingat. Hindi lang naman siya ang kasama ko. At siyempre lagi tayong humingi ng patnubay sa may kapal, ang lumikha sa atin. So siya ang tunay na tagapagligtas ko, tagapagligtas nyo, tagapagligtas nating lahat. Kaya manalig tayo sa kanya dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya kung sakali mang dumating ang panahon na kanyang babawiin, ay wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng wag muna, hindi tayo pwedeng makapagsabi ng wag muna. So yun nga, kailangan lang sumunod tayo sa kanyang nais, o sa puso natin ang kanyang nais. Hindi lang yung marunong tayong magbasa, kung ma-attend tayo ng nagsisimba o nagsamba o anuman, kung attend tayo ng mga prayer meeting, ganyan. Hindi naman natin binibigyan buhay ang kanyang nais, parang baliwala rin yun. Ako, inaamin ko, hindi ako pala simba, pero pagkagising ko, siya ang una kong pinapasalamatan. At ang pag-alis ko, saan man ako pupunta, ay hinihingi ko ang kanyang patnubay. Kaya sabi nga nila, matandang kasabihan na ang awa ay nasa kanya, ang gawa ay tayo ang gagawa. So baliktad ba? Hindi ko alam. Basta alam ko yun ang may kasabihan na ganun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun ang tama. Yun ang tamang kasabihan, matandang kasabihan na mula pa sa ninuno natin. So yun, just enjoy the journey. Uy, overspeed na naman ako kasi tawag dito, step downhill pala, downhill step hill. Pagpaakyat pala yung step hill, ito downhill. Minsan nami-mix up ko. Yan, ganda ng view. May 35 kilometers pa hanggang sa kakanan ako sa Bow Valley. Sana may maparkingan kasi pag ganito, ewan ko lang kung ganito ka-busy rin sa Lake Louise pagka winter. Pero yun na, pati yung mga nasa staff ng hotel na tinuluyan ko, sabi nila pinakamaganda pumunta ng summer dito. Yun nga lang, mahal ang hotel. So kung marunong ka namang mag-drive, pwede kang doon ka banda sa may Calgary na mag hotel, then pwede kang mag-rent ng sasakyan para makapunta
ko lang sure kasi siyempre iba ang iba ang pagdating sa ng pagka volume ang pumupuntang tao dito. Siyempre expect mo na yan ang traffic, di ba? Yan, may iwasan yan eh. So let's see kung mayroon pang pagkakataon o ipagkakaloob pa ng may kapal. Tinutukoy ko ay walang iba kundi si Jesucristo, nagbigay buhay sa atin lahat. At kahit tayo ay makasalanan, humingi lang tayo ng kapatawaran, kahit tayo ay kanyang muling tatanggapin. O ba, preacher Hindi, kwentuhan lang yun. Huwag yung isipin na nagpipreach ako, kasi hindi naman ako pastor o ano. Hindi ako pastor at saka hindi rin ako palasimba. Pero naniniwala ako na meron Diyos na nagbigay buhay sa atin at nangangalaga sa ating mga pangangailangan. So kailangan lang natin i-acknowledge na nandyan siya lagi at siya ang tunay na may hawak ng ating buhay. Di po ba? Nabubulo tayo sa Tagalog kahit sa English nabubulo, manonossplit din tayo pag English. So yun. Hindi sana tayo makakarating dito sa Canada kung ang bansa natin at mga namumuno sa atin kung nagsisilbi lang sana sila ng tunay sa atin, sa kanilang mga citizen, sa kanilang mga nasasakupan. Sa tingin ko naman ang Pilipinas hindi naman mahirap na bansa marami tayong natural resources na ibang bansa ang nakinabang. Silang nakikinabang sa mga ating natural na kayamanan. So kung hindi lang mahirap lang kasing parang napakahirap ng baguhin ang takbo ng politika dyan sa atin. Pilit man bumabago, ay pilit din ng hihila pababa ng akala nila sa kanilang sarili sila lang ang makapaglingkod ng maayos sa Pilipinas. Samantalang ang daming kaliwat kanan ang kanilang mga aligasyon sa pagnanakaw o pagpupulsa ng kaban ng bayan. Isa pa rin itong kuha natin na supposed to be sila mga ngalaga sa pera ng taong bayan o ang kabanba ng bayan. Bagkus sila pa isa sa kasabwat ng mga politikong nagkamal ng pera ng taong bayan. Kawawa naman si Pedro, kawawa naman si Juan na lagi na lamang nagbabayad ng buwis na hindi man lang napakikinabangan. Yan din ang isang maganda rito sa Canada. Kita mo, kahit sabihin mong mahal ang taxes dito, at least may napupuntahan. Pagka nagkaroon ka ng problema sa health mo, papasok ka lang sa hospital, sabihin natin mahaba ang pila o ano, normal yan dahil dumadami na ang tao dito So ikaw nagkasabay-sabay ko nagkasakit, normal lang napipila ka dahil first come first ang basis and depende rin sa iyong
dyan sa ginagawa ng mahal nating na Pangulo ngayon na si Marcos, Bongbong Marcos, na zero balance na, zero na ang bill ang mga pasyente basta sa government. So malaking bagay din yun na sa mga katulad natin na mahihirap, hindi ka na matatakot na pa-hospital. Kasi kung wala kang pera sa unang panahon, imbes na magpagamot ka, pag dinala ka sa hospital, baka lalo ka lang matutuluyan dahil iniisip mo yung babayarin mo. di mo pa. Kaya good job Mr. President. Hindi man ako botante dyan, nakikita rin naman natin ang iyong pag-e-effort na gawing maging maayos ang ating bansa. Pero meron talagang mga suwail, mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon. Pero hindi naman nila ngayon, noon nung unang panahon na ang dyaryo at saka mainstream media lang ang access ng news, hindi na katulad ngayon na may social media. Ganun pa man, ginagamit din ng mga iba ang nagkakalat ng fake news through social media. So parehas lang magayad sa good news at saka bad, at saka fake news. So kaya kayo mga kababayan, yan nandyan sa Pilipinas o kahit nasaan kayo, huwag kayong basta-basta maniniwala. Ang mga impormasyon ngayon ay napakadaling makuha na at sa fingertip ng kamay mo makakapag-research ka na ng isang news item, o kung malalaman mo kung fake yan or lalo ngayon dahil nasa artificial intelligence na, so mas madali na gumawa ng kabulustugan o fake news. Sana yung mga marunong gumamit ng mga apps na ganyan, gamitin nyo naman sa tama. Huwag nyo gamitin na panglinglang sa ating kapwa. Parang ang tema ng kwentuhan natin parang akala mo nagbibigay ng hindi, kwentuhan lang. Huwag nyo isipin na nakakwento lang ang aking saloobin sa ating mahal na bayan. So madilim pa kasi makulimlim. May 19 kilometers pa ako hanggang dun sa Lake Louise. Mukhang nag-i-snow kasi hindi masyadong makita kasi parang parang ambon lang yan ng snow. Parang wet snow siya. Yung nalilipad lang yung yung mga tambak na yan ang pinaka dito, alikabok namin dito sa Canada, yung snow. Nakita mo, iwan ko kung nakikita sa camera, pero sa naked eye nakikita mo na parang nag-aambon-ambon siya ng snow, wet snow.
sasaglit lang ako, iikot lang ako saglit sa sa Lake Louise. Then after that, ako ay aakyat ng Shuri, BC, British Columbia. Doon ang last leg ng aking road trip. This is my 7th day sa kalye. So siguro mag-stay ako doon ng 2 to 3 days, then drive back home. Ewan ko kung kaya kong idiretso. Kung hindi man, saan man ako abutin ng gabi at makakuha ng hotel, matulog tayo, magpahinga tayo para may lakas tayo kinaumagahan mag-uwi. Basta ang sure dyan, sa Toronto pa rin ako magpapasko. Ilan ba ako na ngayon? Basta ka, kasi malis ako ng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yeah, 7 days ko na sa road trip ko dito sa itong pagkatapos ng Lake Louise. Pag nakarating ako sa BC, sa Vancouver, pang ilang probinsya yun, taka Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Vancouver, BC, British Columbia. So pang-apat na probinsya ng aking inikutan. Dito ang marami akong naririnig na pagka winter time dito, talagang isa to sa pinaka mahirap akyatin ng sasakyan. Kasi maraming lalo dyan maya pag-akyat sa part ng British Columbia, dahil puro bundukin talaga. Kahit dito ito rin sa Alberta, bundukin. Maganda rin naman ang daan. So far so good naman ang daan. So makatabi pag ganitong nag-i-snow yung mga transport truck, kasi ang mahabang sasakyan pagka na jackknife, nako, nasa tabi ka niya, madadamay ka, lalo pagka mga nagde-drive baguhan o di kaya wala pang experience ng paano mag-drive ng snow, mahirap dahil di mo mamamalayan na mamadadamay ka. So ako, lagi akong tumitingin sa rear view mirror ko at saka yung side mirror ko both, kasi para magiging aware ka sa iyong kapaligiran. Kaya linagay yan ng mga manufacturer yung left and right na signal light na side mirror, para sa ganun titignan mo yung nasa likod mo at itong center mirror. Kaya kailangan malinis din yung windshield sa likod para nakikita mo ang nasa likod at nasa likuran. Ay, so kala ko makakasalubong ko yung snowplow, nasa kabilang lane pala siya, papuntang Alberta. Ayan, tinutuklap yung mga snow na tumigas na sa kalsada para safe ba sa mga motorista.
ano. At ay gustuin ko mga tayo magkwentuhan eh, kailangan natin mag-focus sa ating pagmamaneho dahil madulas ang kalsada. Sa wakas nakarating din ako rito sa Lake Louise. Frozen na frozen siya kasi ano, puro snow dito. Ayun yung yan oh. Kahit kasagsagan ng ano, hindi pa naman ako naka-snow boots. Pero okay lang, kain kaya. At yung marami nag-i-ski dito, tingnan natin. Hello, morning. Yan. Kita nyo yung bundok oh. Ganda, tingnan yung bundok. Yan oh. Frozen na talaga. Nawala yung lake, naging frozen na. You know? Wow, amazing. What's a nice view. Oh. Oh. Yeah. Napuno na nga. Napuno. Ayan. Canadian Rocky Mountain Park. Mga notice nila mga avalanche pagka mayroon na avalanche so, magagaling sa mundo. Ayan. Ito yung ayan o, dami pa rin pumupunta. Try natin pumunta. Tumapak naman dito sa sinasabi nilang frozen lake. Basically itong tinatapakan ko na ngayon kung walang snow, kung hindi siya frozen. Ito yung lake. Wow. So ibig sabihin gagana na yung temperature dito. Ay, nakakatakot tignan kasi tignan mo parang nakikita mo yung blue parang nagtutubig pa. Wow, nice view. Pag dyan ka naman naka-check-in na hotel dyan sa labas kahit nasa ano ka lang makikita mo. Ayan, oh. Wow. Fairmont Hotel. Ayan. Malamig din kamay ko. Nice na. Ayan o. Ang bundok o. Ano lang snow. Siguro maganda rin pag ano rito. Oh, may nagpa-pictorial dito oh, para sa kasal siguro nila. Yan po na natin o. Nagaligan o. Lake Louise. Wow. Pag summer hindi ka pwede tumayo rito, kailangan magbangka ka para makarating ka dito sa gitna. Wow, ang ganda. Small number is going to have a really big hole, so it's going to let it come Lalamig yung kamay ko. Nandito na lang muna. Mahangin pa.